Ako si Master, Head Mechanic para dito sa Raider 150 kontra Bida FI. Natasan tayo para wasakin itong Raider FI na to. Dalawang linggo, tatlong motor, mga baliw. Naku, kailangan mapabili agad yung inner tube. Dapat nakaganyan siya. Meron siyang magpipit dito na magsasara sa pulan. Mamaya ang picturean ko, Master, yun nasa kanila. Basta na ba ang progress natin ngayon? Yung bull race boss, na-fix ko na po. Yung sa inner tube, yun yung isusunod ko ngayon. Yung problema yun, rim set natin. Factory defect to. Bogs! Etong rim may factory defect. 8 siya. Ako si Master, Head Mechanic para dito sa Raider 150 kontra Bida FI. Natasan tayo para magbuo nito. Di naman ito bago sa paningin ko. So, sana walang maging problema. So, antayin na lang natin pag binuo natin ito. Ako nga pala si RJ, ang helper ng chief mechanic na si Master para dito sa Contra Bida FI. Unang-unang bilin sa amin ni Boss pala kagabi, pagdating namin dito, kalasin namin lahat ng kaha, ibukod tong makina, baklasin ang head, salpak ang CNC block, linisin na rin namin yung makina. Tapos ipadala lahat ng flarings natin sa carbonan at yung trim set nito, ipapaalay na rin natin yung CNC hub. Ako si Jaya, task ko dito sa Contra Bida FI is kakausapin yung mga gagawa, especially sa magkakarbon ng ating mga fairing. So, usually, ang tinatagal sa pagkarbon is 2 to 3 weeks. May exactly 3 weeks na lang tayo before mag-rev nights, so sana umabot siya. Inuna na namin lahat ng mga outsource para at the same time na matapos ang mga yon. Matapos na din kami dahil madami-dami pa ang kailangan naming gawin at papalapit na ng papalapit ang rev nights. Ito lang naman talaga eh. Tsaka yung maskara nito sa ibabaw. Alam naman ni Master ano yung kinakarbon, di ba? Alam mo naman ano yung mga kinakarbon na piyesa. Oh, ito na yun. Ito, papakarbon ba natin to? Oh, kasama nyo na sa ikakarbon. Tsaka ito, fender. Punyeta, ang dami. So, lalamog nyo na. Pa-ready nyo na. Kulong po, MotoGP. Saka na yun, saka Saka yung na po yung gulong mo, Oo, i-rayos mo muna. Mag-ira muna tayo ng kahit anong 17 na goma dyan. Marami tayong 17 na goma dyan pinagpalitan, di ba? So, yun muna ikabit, basta mag-rolling siya. So, yun, ang first day, mabigat. Tindig agad. So, chassis, swing arm. Naku, kailangan mapabili agad yung inner tube. May mabibilang ba tayong inner tube na malapit o on the wave lang naman? O, sige, patakbo ka na mamaya. Sabihin nyo kay Sopas. Kasi meron na tayong outer, yung inner na lang, para tumindig tayo ng buo mamaya. Meron tayo tipos, meron tayo. Kahit wala muna mga bering-bering, basta tumindig tayo. 2 linggo, 3 motor, mga baliw. Oo, yung Mio pa. So ito ang mahiwagang makina ng Raider. King of Underbow, napakaliit ang makina pero napakatindi ng performance itong makina. So yun ang gagawin namin ngayon, biyak muna yung makina. Hindi naman biyak, tanggal yung mga head block, mga crankcase, mga clutch kasi yung pinakagitna, papadetailing namin yan, papabapping yan. Hindi birong trabaho ang pagbiyak ng makina pero dahil eksperyensado na ating mga mekaniko, sigurado akong alam nila ang ginagawa nila at hindi nila ipapahamak ang buhay ng kahit na sino mang tao. Kinakailangan ng maraming experience para sa trabahong to dahil kapag may isang parte lang dyan na mawala ay talagang sasakit ang ulo mo. Pagkatapos mabaklas ay sinimulan na din itong i-buffing para maging brand new ulit tingnan ng ating makina. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Master itayo ang chassis. Nakabitan na ito ng race power swing arm at tingnan natin kung ano-ano pa yung mga maikakabit natin. Ito, buksan natin ito. Nagpalit tayo ng hub, pang wave yung hub na binigay sa atin. So, Motaro pa rin. Oh, diba? Dito riyan. Ito, babalakasin yung full harness para ilipat dun bago nating chassis. Siyempre, kailangan pag na-build natin yung motor, may harness pa rin para umandar siya. So, ito yung tangke. Naiwan natin kala Alpon. So, pinalalabog. Ihahabol natin ngayon. First day of build. Medyo masalimuot. Medyo magulo. Buti na lang marami kami. Ano to? Radiator hose. Titanium. Diba? Ayan, may palibre ang APR. Oh, panis. Ang master sa'yo na to. Ayan nga, APR. Ikaw naman gagawa ng motor. Fuel pump. Ganito ba? Utang pogi.
Ito fuel pump. So, ililipat na nila master yung mga rubber. Ayun. Siyempre, yung gas, lilipat din natin. Ngayong day 1 na sinuguro naming lahat ng pwede naming gawin ay magagawa namin. Marami-rami pa kasing kulang na pyesa kaya't nag-focus lang muna kami sa kung anong pyesa ang meron kami. And that concludes our day 1. Day 2, pagka-start namin ng build, problema na kaagad. May clamp to dapat. Alam ko, kwanto rubber din para sa dugtungan nila walang leak. Dapat nakaganyan siya. Meron siyang magpipit dito na magsasara sa ulan. Mamaya, picturean ko master yun sa kanila. Sige. Pangalawang araw natin ngayon kay Kontrabidang FI. Nagawa natin kahapon is nailagay na natin yung swing arm dito sa chassis. Nailagay na rin natin tong tank. Tapos yung upper and lower part ng steering. Plus itong telescopic radiator, yung race power shock. At ang susunod naman natin guys is yung ball race para may fix na natin. At the same time, tuloy-tuloy na natin yung pagre-rebuild dito kay Kontrabidang FI. Kakalasin ulit natin tong gulong para may fix na natin tong ball race. So, samahan nyo ako para makita nyo kung ano yung mga nilalagay natin dito kay Kontrabidang FI. Oh, Diba ito, pang-rider? oo. Tapos yung gagamitin daw natin, di ba alam ko meron dyan tayo mga pang-mayo natin eh. Ano ba yan baso na yan? Stock? APR ba yung baso? Kanila lang to, sila lang dito. Anong gagamitin natin baso? Shot glass. Yung caliper niya, race power. Pwede rin pala kahit pang-wave. Wave kasi kailangan kong bracket doon sa race power na caliper. Kasi yung baso na gamit natin ngayon is pang wave. Magdidepende pa rin po tayo sa caliper na gagamitin natin kasi di ba race power tayo? Oo, pero yung bracket ang kailangan. May bracket din naman tayo ng caliper ng race power. Yung inner tube na kukuha natin pang mayo talaga para makuha natin tong Oo, adapter extension na lighten. So ang mangyayari, Gets mo na, Mas? kailangan ko ng inner tube ng aftermarket. Meron ba tayong inner tube pang Mio? jacks. Baka meron doon stock. Ayun, stock. Well, try nyo kunin yung i-frame mo, baka maayos-ayos, papansukat lang naman. Importante lang naman, may sukat ng may sukat, madali namang mag-follow up ng piece. Master, bali ma-magic lowered mo pa daw yun ah. Oo, maglalagay na lang tayo ng valve spring. Pwede rin, clutch spring o kaya clutch spring para mas okay. Ay, clutch spring, sorry, clutch spring. Pwede rin clutch spring, pero mas magandang clutch spring para mas mataas. Mas okay naman. Technically, nag-realign lang kami para sa Kontrabidang FI. Mahirap kasi kung bibili kami ng mga pyesa pero wala kaming idea kung pasok ba o hindi. Kailangan naming makasigurado sa tulong ni Bogus para mas mapabilis natin ang proseso ng paggawa natin. At nung malinaw na para sa amin ang lahat, hindi na namin pinatagal at sinabi ko na kay Master na simulan na ulit ang Kontrabidang FI. Pagkatapos ng meeting may hindi na magandang senyales ang napansin ni Master. Iba yung kwan niya, iba yung nasa taas niya. So, hindi siya fit. Hindi na natin babaklasin. Sasabihin ko na. Maghanap pa kayo ng iba. Ano ba? Kanino bang check yan? Akin yun sa Aerox yun. Patingin nga. Malaki to. Wala kaming mahanap na inner tube para sa front shock, kaya nag-focus na lang muna kami sa pagbabuffing ng makina at paglipat ng harness sa ating race power chassis. Habang ginagawa namin ang mga pwede naming magawa sa oras na ito, dumating na ang ating rim. Pero kasabay din nito ang pagdating ng isang malaki at hindi inaasahang problema. May problema yung rim set natin. Factory defect to. Ito, pang-part na to. Ayan, pansinin nyo dito, ang luwag niya, di ba? Pero habang igagano ko, ayan o, sikip po. Joel, tawagin mo nga si Jaya. Ito kaya naman line, kasi yung labi niya yung baluktot eh. Ang ma-align lang kasi talaga dyan, itong Gitna. Oh, gagyan, laki ng problema sa rim. Bogs, etong rim may factory defect.
8 siya. Masyadong masikip yung banda dito. Lumiit. Dito sa part na to, maluwag. Dito sa part na to, masikip.